Wow, praise God. So, pakisabi sa iyong katabi, the heart. The heart. Yan. Sige po, pasok po kayo. May mga upuan pa po sa harapan. Ayan. Magpapatuloy po ako ngayong oras na to. The first organ po na mabuo sa buhay ng sa sinapupulan ng isang mama ay ang puso. During pong pregnancy pa lang po yan. Yan po yung unang nabuo. Ngayon po, ibig sabihin siya yung pioneer sa katawan ng isang tao. And yung function ng heart natin, nagpa-function siya by pumping our blood para mag-provide ng oxygen sa buong katawan natin. Sa tingin niyo po ba napaka-powerful ng heart? Ayan, napaka-powerful ng heart. Kaya po, ngayong oras na to, dahil yan ang powerful at yan ang unang-unang binuo ng Lord sa buhay natin bilang isang tao. Kaya, yan ang target sa'yo ng Lord. Pakisabi sa iyong katabi, yan ang target ng Lord sa'yo. Amen. Alam niyo po ba, 800 times nabanggit sa Bible yung salitang heart, yung salita na yan na puso. Kapag nagbabanggit si Lord ng maraming beses ng isang salita sa Bible, ibig sabihin napaka-importante niya. Hindi siya basta-basta. Hindi siya ordinary. Then, meron lagi sinasabi yung pastor namin, si Apostle Rudy, na yung isang bata, kapag sinilang daw po siya, pansinin niyo po, yung iyak po nila, uha-uha. Tama po? Yan, uha-uha. Taas nga po kamay ng mga nanay. Ayan, ang damay nila. Ay, kumasin si baby, hindi ka pa nanay. Ayan, so, ayan, uha. Then, sabi doon, gusto ko po itong i-share muna sa ating lahat. Kapag pinanganak yung isang bata galing sa Saudi Arabia, hindi yung iyak niya, arigato. Hindi ganon. O kaya pag galing sa China, ching-chang-su. Hindi ganon. Kapag Korean, hindi anyong, hindi ganon yung iyak niya. Kundi, uha. Pakisabi sa katabi mo, uha. Kahit Pinoy ka pa, Koreano ka pa, Chinese ka pa, Arabic ka pa, o ano pa mang lahi mo, idinisenyo ng Lord na ang iyak ng isang bata, uha. Alam niyo po sa ibang salin, ang sabi po doon sa ibang salin or word, yung word na ya ay ibig sabihin is praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, praise the Lord. Ibig sabihin, yung baby ka pa lang pala, dinisenyo na ng Lord, the first word that will come out sa ating mga labi ay purihin si Lord. Kaya may mga tao na hinahanap nila kung bakit sila nabubuhay, parang sinasabi nila may kulang sa buhay nila, at nung hinahanap nila, hindi nila namamalayan, yun yung time na sinilang sila na hindi nila
yun ay ang purihin si Lord. Kaya po, nag-worship tayo dito kay Lord, pinupuri natin si Lord because that is the first thing na alam natin gawin bilang isang sanggol. Yan yung dinisenyo ng Lord, gawin bakit tayo nabubuhay, para purihin si Lord, para sambahin siya, at gumawa siya sa buhay natin. Amen? So palakpakan po muna natin si Lord. Praise God. Dito po sa Proverbs chapter 4 verse 23 sa Amplified Version, ang sabi dito, so, above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the wellspring of life. Higit sa lahat ng bagay, bantayan mo kung ano yung minanasa ng puso mo. Pakisabi nga po sa katabi mo, bantayan mo. Bakit daw? Dahil they affect all that you are. Kung ano yung dumadaloy sa puso ng isang tao, naaapektuhan nito buong pagkatao niya. If masaya yung puso niya, buong araw na to, sobrang saya niya. Malungkot yung puso niya, lahat ng mga kasalubong niya, malulungkot din. Kasi nakakaapekto siya sa buong pagkatao ng isang tao. At hindi man namamalaya ng isang tao, napapasa na pala niya yung nararamdaman niya sa iba. Ganun siya ka-powerful. Pay attention to the welfare of your innermost being. Pagmasdan mo maigay kung ano nangyayari sa loob ng puso mo. Di ba po, sino po naka-experience nitong mag-ECG? Taas nga po ng kamay. Ayan, marami na. Na-experience ko rin po yung ECG. Then, ang focus nung time na yun, chinecheck kung tama ba yung heart rate, tama ba siya, normal ba siya, bakit kailangan siyang ma-check? Kasi pwede siyang maka-apekto sa buong katawan ng isang tao. Ganon kahalaga yung puso. Pero alam niyo po ba, konti lang yung mga people na kung saan dino-double check nila kung ano yung laman ng puso nila. Kung tatanungin ka ni Lord ngayon, anong laman ng puso mo ngayon? O kaya, sino yung laman ng puso mo ngayon? Uy, hindi Valentine's Day ngayon. Kaya huwag natin ano yan. Sino o ano yung laman ng puso mo ngayon? Pero, hindi lang doon yung gusto ng Lord na makita natin sa araw na to. Kundi, kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit dinisenyo ng Lord from the beginning yung puso natin. Siya yung umpisa na dinisenyo ng Lord. For from there flows the wellspring of life. Dito dumadaloy yung bukal ng buhay. Ibig sabihin, kung dito dumadaloy sa puso natin yung bukal ng buhay, pwede rin mangyari na dito rin dumaloy yung bukal ng kamatayan. Pwede pala yun. Nagsasalita tayo ng mga pangit na bagay, negatibo na bagay. Saan ba nagmumula yun? Sa isip lang? Nagmumula yun sa puso. Kapag lumalabas sa bibig ng isang tao, puro pagpapala, puro biyaya, puro kagalakan, puro kapayapaan, ibig sabihin, yan yung laman ng puso ng isang tao. Dahil sabi ng Bible, out of the abundance of our heart, our mouth speaks. Kung ano yung pinapupuno ng ating puso, yun din yung lumalabas sa ating labing. Kaya maraming mga tao po, di ba po, hindi ko naman po sinabing kayo po to. Sinabi ko lang po maraming mga tao. Yung mula umaga, tanghali, hapon, gabi, puro mura. Mura umaga, mura tanghali, mura gabi. Pakisabi sa iyong katabi, hindi ikaw yan. Hindi, kung kahapon ganyan ka, hindi na ikaw yan ngayon. Amen? Hindi na ikaw yan ngayon. Hindi po, wala na po. Kung kahapon po, ganun po, hindi na po. Ayan. So, ngayon po, dahil yun yung laman ng ating puso. Pero pag magtataka ka, kapag unti-unti na nililinis ni Lord, inaayos na ng Lord yung puso ng isang tao, nagugulat siya, yung dating mura yung lalabas sa bibig niya, biglang, thank you Lord sa araw na to. Amen. Lord, napakaganda ng araw na to. Thank you Lord sa bagong buhay. Salamat Lord sa bagong pag-asa. Thank you Lord, pinagaling mo kami. Thank you Lord, nag-provide ka para sa amin mga mabubuting bagay. Sabihin mo sa katabi, mabubuting bagay. Alam niyo po, meron kaming kapitbahay na doon po sa Imus.
na ang tawag po sa kanya, pag dumadaan siya, dala-dala niya yung sasakyan niya, si congressman. Kasi po, yung sasakyan niya, hindi ko po alam kung anong klaseng mindset yung meron siya. Pero tuwing dumadaan kami ni Pastor Jack, lagi niya pong nililinisan. Tapos yung tipong masisilaw ka po sa sobrang kintab ng sasakyan niya, ganon, maroon yung kulay. Sobrang linis, sobrang kintab. Kahit umaga, papasok ako, pinupunasan niya na yun. Pauwi ako, pinupunasan niya pa rin yun. Tapos umuulan, di ba po may takip, ano pong tawag sa takip ng sasakyan? Cover car. Oh, cover car. Oo nga naman. Cover car. Okay po. So, cover. So, may takip siya na cover po. Umuulan po noon yung nakaraan na lumabas kami. Tapos po, habang umuulan, nagulat ako, inalis niya yung cover, tapos pinupunasan niya po. Eh, yung taon na yun, ilang taon na yung sasakyan na yun, hindi ko alam kung 3 taon na yung sasakyan na yun. Pero, grabe, sabi ko, kung pwede sigurong ihiga sa kama yung sasakyan, kung pwede sigurong itabi sa kama, siguro ginawa na ng tao na to. Yung ganun po, kasi grabe talaga yung pagpapahalaga niya. Ngayon po, alam niyo po ba kung ano yung pinapahalagahan ng isang tao, yun yung pinaglalaanan niya ng oras. Yun yung pinaglalaanan niya ng pansin. Yung parang katulad ng tao na yun, napakahalaga para sa kanya na sasakyan niya, kaya sinisigurado niya, ito pa po natatawa po ako kasi yung gulong po, di ba normally, madumi naman po talaga yung gulong. Pero yung kanya, pati yung gulong, may pinapahid po siya yung parang matte yung itsura niya, yung itim na itim, yung gano'n. Tire black yun. Yung may nalalagay po siya na gano'n. Tapos para lang malinis na malinis. Tapos yung kahit yung pusa mahihiyang umihi doon. Kasi sasabihin niya walang bakas dito. Yung gano'n po na nakaisipan ng tao. Sabi ko, kung ganito sana yung puso ng isang tao, pagdating sa kaisipan sa puso niya na, Lord, paano ko ba papanatilihin malinis yung puso ko? Paano ko ba gagawing maayos yung buhay ko? Paano ba, kung meron ganong effort yung tao para malinis yung puso niya, sigurado, wala nang taong marumi yung puso. Amen? Pero alam niyo po, kung may mga taong gano'n na super OC, kung meron po sa inyo dito super OC po kayo sa gamit niyo, ang the best thing na maging OC tayo sa puso mo. Sabi mo sa katabi mo, sa puso mo. Sa puso mo. Nung nilabas tayo ng Lord dito sa mundo sa pamamagitan ng magulang natin, sige po ate, meron pa po dito sa harapan. Ay, ayan, okay, chair. Ayan. So, nung nilabas tayo ng Lord sa mundong ito through our mama, ay walang galit yung puso mo. Walang hinanakit yung puso mo. Walang inis yung puso mo. Meron ba yun? Yung paglabas ng baby, tapos yung baby, ay, inis ako sa inyong lahat. Ganun ba yun? Yung lumabas siya, yung inis, galit na agad siya sa mundo, sa lahat, yung naiinis ako sa inyong lahat. Ayoko dito, ayoko sa inyo. Hindi po ganun, di ba? Kasi pinanganak yung isang baby, nilabas ng Lord yung isang baby dito sa mundo, wala pong galit yung puso. Pakisabi sa iyong katabi, walang galit. Walang hinanakit. Walang tampo. Walang kapaitan. Ayan, yan yung totoo. Yan yung totoo po. Kaya hindi natin pwede sabihin na, bata pa lang ako, galit na ako sa magulang ko. Bata pa lang ako, masama na talaga loob ko sa tao na yan. Ang totoo po nun, malinis yung puso mo. That is the original identity of your heart. Kaya po yung message natin sa araw na ito, the pure heart of Jesus in you. Sabihin mo, the pure heart of Jesus in you. Ayan. Sa Psalm chapter 73 verse 26, ay wala pa. Hindi ko siya na-save dito. Verse 26, wala. My flesh and my heart may fail, but God is the rock and strength of my heart and my portion forever. Pwede pala mag-fail yung puso natin, pero dahil
si Lord, yung strength natin, kahit kailan, hindi po siya mag-fit. Meron din, wait, hanapin kay Psalms 51 verse 10 muna. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit in me. Likhain mo sa puso ko, Lord, isang pusong malinis at isang tama ang espiritu. Sino pong nag-pray nito? Si Haring David. Si Haring David, siya po ay tinawag ng Bible na a man after God's own heart. Siya ay tao na ipinanganak mula sa puso ng Lord. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung magpapalungkot kay Lord. Alam niya rin kung ano yung magpapasaya kay Lord. But, sa kabila ng alam niya kung ano yung magpapalungkot, alam niya yung magpapasaya kay Lord. Alam niyo po ba si Haring David? Siya po yung gumawa ng Book of Psalms. Karamihan po ng mga chapters dyan, siya po yung gumawa. Grabe siya magmahal kay Lord. Grabe siya sumunod kay Lord. Pero dumating yung isang araw na nagkamali siya at yun ay yung time na kinuha niya po yung asawa ng isa niyang sundalo. At pagkatapos nun, ipinapatay niya pa yung asawa ng babaeng kinuha niya. So, pwede pa na mangyari yun kahit yung isang tao, malinis naman talaga yung puso niya originally, but as time goes by, as years goes by, mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao, unti-unti nang rumurumi yung puso. At alam niyo po ba, naiintindihan yun ng lahat, naiintindihan yun ng Lord. Sa church po, dito po, hindi naghahanap si Lord ng mga perfecto yung puso, ng malilinis yung puso. Naghahanap siya ng isang pusong mapagpakumbaba. Na Lord, nagkamali ako. Lord, nagkasala po ako. Lord, marami po akong nagawa, pero nandito po ako, lumalapit pa rin ako sa iyo. Hindi siya naghahanap ng mga tao na as in yung parang yung hindi nagkaroon ng kasalanan. Kundi target niya mismo, actually po, ang target ng Lord, yung mga taong katulad natin na lagi nagkukulang, palagi nagkakasala. Yan yung gustong-gusto ng Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya gusto ka ng Lord. At alam niyo po ba, in this place, si Lord po ay nagdadala ng mga tao na merong pusong malinis. Kung bakit niyo po napapakinggan yung message na to, dahil gusto ko pong sabihin sa bawat isa na malinis talaga yung puso ko. Kahit minsan iniisip mo na wala nang pamamaraan pa, wala na ako naiisip pa na solusyon pa para mabago yung buhay ko, umaalis yung mga bisyo sa buhay ko, umalis yung mga bagay na basura sa buhay ko, wala na. Pero ang totoo niyan, kung bakit ka dinala ng Lord sa lugar na to, because to let you know that the original identity ng iyong puso, hindi siya marumi. Malinis siya. Sabihin mo sa katabi mo, you have the pure heart. At tinatawag ng Lord to mga pure hearts na to sa lugar na to. Kaya kung di po nagkamali ang Lord na dinala niya kayo, kasi alam ng Lord, yung puso natin, malinis talaga yan. Hindi yan marumi. Ngayon, kakatagal po ng panahon, sa Matthew chapter 13 verse 15, ang sabi dito, For this people heart has become callous, they hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. May mga kalyo sa puso. Sabihin nyo nga po kalyo. Ayan. Taas po ng kamay yung na-experience mo na magkakalyo. Ay, parang alis lahat po. Ayan. So, nung nag-uumpisa po ako mag-aral ng gitara, hanggang ngayon naman nag-aaral pa rin po. Parang ilang years in the making na yung pag-aaral ko. Ngayon po, sa umpisa po masakit. Masakit po gawin yung mga bagay kapag first time mo lang o sa simula. Pero as time goes by, bigla pong yung nasakit na yun, bigla po siyang nagkakaroon na ng tigas, tapos ang tawag po doon kalyo. Kaya kahit pindutin mo na, hindi na masakit. Sa puso natin, dati kapag nakakagawa tayo ng pagkakamali, yung, mali nagawa ko, nakukonsensya ka pa. Kasi wala pang kalyo eh. Pero dumating yung time na ang dami mo nang nagawa na mali, okay lang yan. Tanggap yan. Okay lang yan. Wala na tayong magagawa. Andyan na yan eh. Sa tanggap
tanggapin na natin yan. Ang tawag doon, callous heart. Isang puso na may kalyo. At ang spiritual foods pa, para matanggal yung mga kalyo na yon, walang iba, kundi yung Word of God. Huwag niyo pong iisipan sa lugar na to, na alam po namin yung buhay niyong lahat, tapos nandito po kami para patamaan kayo. Hindi po ganon, kasi meron po kami sa kapatiran nagsabi na, hindi ako nag-church kasi laging pinapatamaan yung buhay ko. Hindi alam po ng mga nangaral yung buhay niyo, pero alam po ng Lord yung buhay niyo. Kaya target ng Lord na alisin yung mga kalyo na yon sa puso natin. Amen? Palakpakan nga po muna natin sa Lord. Amen. Ito pong next is yung hardened heart. Matigas na puso. Si Pharaoh, siya yung tao sa Bible na na-record na napakatigas ng puso. Na nasabi, pinatigas yung puso niya. At kung merong noong unang panahon na gano'n na pinatigas yung puso niya, meron din ngayon na parang may nakilala na ba kayo na napakatigas talaga ng puso niya. Gano'n, sinasabi na napakatigas talaga ng puso niya. Alam niyo po, wala pong matigas na puso sa pag-ibig ng Lord. Kahit sino pang serial killer o isang dating addict o ano pa, gaano pa man ka-worse yung buhay ng isang tao, kapag na-encounter nila yung love ng Lord na sa kabila ng lahat ng pagkukulang at pagkakasala nila, niyakap pa rin sila ng Lord, tinanggap pa rin sila ng Lord, kahit gaano katigas yung puso, lahat matutunaw. Kaya kung sa tingin natin, Lord, parang tumitigas na yung puso ko, parang hindi na ako masyadong, ang tigas na talaga ng puso ko, adobe na talaga to. Mahirap na to basagin. Walang imposible kay Lord. Lahat kaya niya tunawin. Amen? And then, nasabi dito na may tinatawag na rebel or disobedient heart. Yung sinilang tayo, pag sinabi ng mama na dede, tulog, automatic susunod. Ngayon, pag sinabing umuwi ka ng alas 10, 1 a.m. na wala pa. Ano tawag doon? Hindi, puso na, hindi yun yung original na puso mo. Nagkakaroon na nagsisimula ng umugat yung puso na nagre-rebelde o hindi sumusunod. Pero ang totoo nun, hindi yan yung puso mo. Kaya mamaya po, what we are going to do, magpe-pray tayo, kakausapin mo yung puso mo. Ikaw, puso ko, hindi ka naman ganyan dati. Hindi matigas, hindi ka dating matigas. Hindi ka puno ng galit. Hindi ka puno ng hinanakit. Hindi ka puno ng kapaitan. Hindi ka nagre-rebelde, kundi puso kang malinis. Ipapaalala at ngayon pinapaalala ng Lord kung sino o ano ba talaga yung totoo mong identity, yung totoo mong puso. Amen? Ngayon, sa lakas po ng ito po yung isa sa gusto ko pong i-reveal. Sa sobrang lakas po ng voices ng enemy sa head, sa ulo natin, na iniisip natin na wala na, matigas ka na talaga, wala na, malayo ka na talaga, hindi na mare-resolba. Sa sobrang lakas ng voice na halos pananiwalaan natin yung mga kasinungalingan na yun ng kaaway na hindi ka na niya kayang tulungan, na hindi ka na niya kayang palayain, na hindi ka na niya kayang patawarin, na hindi ka na niya kayang tanggapin, hindi ka na niya kayang iligtas, yung mga negative na yon dahil sa present na situation natin. Pero ang totoo po no, lahat ng mga negatibong sinasabi ng kaaway sa isipan natin, hindi yun lahat totoo. Kasi ang ino-offer po sa atin ng Lord, andito ako, lumapit ka lang. Amen. Lahat ng mga taong lumalapit kay Lord, hindi kailanman nabibigo. And then, eto po, sabi dito, ninote ko po to na, you are not what you feel or the thoughts you think. Minsan yung iniisip mo, ang dami mong iniisip na negatibo tungkol sa sarili mo o sa pamilya mo, pero hindi naman yun totoo. Kasi kung ano yung sinasabi ng Word of God, yun yung totoo. Ngayon po, lastly, maraming mga tao na masasakit yung words na lumalabas sa bibig nila, or mapanakit masyado yung words nila, huwag po natin silang sisihin dahil kung bakit ganun yung lumalabas sa bibig nila, dahil number 1, sugatan po sila. Yung isang tao na puno yung sugat yung puso niya, hindi niya namamalayan, nakakasugat na rin pala siya ng iba. Hindi niya yun namamalayan.
yung isang tao na experience niya na pinagaling ng Lord yung puso niyang sugatan, magugulat siya. Yung mga lalabas sa bibig niya, puro na pagpapagaling. Encouragement na sa mga tao. Ngayon, mamaya, we will speak to our hearts, we will declare sa puso natin. Meron po pong isang katangian na wala to sa atin dati, na pwedeng nasa atin na siya ngayon. Yung doubtful heart. Totoo ba yan? Di naman totoo yan. Dami namang sinasabi. Di naman totoo yan. Yan. Ayan. Doubtful heart. Dati, yung isang bata, taturuan mo lang, susunod agad sa magulang. Bakit? Childlike yung heart eh. Pure yung heart eh. Ngayon, sasabihan ng magulang, kung nga, di pa maniniwala yung bata minsan. Bakit? Nabahiran na siya. Nadungisan na siya. Naalala ko po, lastly na po, nakwento po siya sa akin ng bata po ko, mahilig po akong umakyat sa mga matataas na mga places. Sa matataas, grills, ganon. Tapos, sabi po nila, mama at papa, as in, super ngiti ko pa. Kasi, pag the more higher na napupunta ako, nakangiti pa ako, tapos sobrang saya ko pag umaakyat ako sa matataas. Tapos, sino po sa inyo dito yung nakakaalala na naglaro kayo, tapos bibilang yung tatay nyo o yung nanay nyo, tapos tatalon kayo. 1, 2, 3. Tapos tatalon ka, tapos alam mo, tatalon ka, wala kang takot, kasi alam mo, sasaluhin ka. Tama? Ayun, so naalala ko may ganun pa. 1, 2, 3. Madalas kami noon yung ate ko yung naglalaro ng ganun. And ganun yung palaging isip ko. Sa mind ko noon, hindi ako nag-iisip kung malalaglag ba ako. Hindi ako mag-iisip kung hindi ba ako masasalo. Hindi ako mag-iisip kung mababagok ba ako. Kasi nagtitiwala ako na merong sasalo sa akin. Merong pagpagabilan ng 3, automatic tatalon na ako. Kahit gano'n pa siya kataas, excited ako, wala akong fear. Ang tawag doon, fearless heart. Pagkasabi sa katabi, fearless heart. Fearless heart. But as time goes by, sa lahat ng mga negatibong bagay na nangyayari, alam niyo po ba, yung puso ng isang anak ng Diyos, minsan, nagsisimula siya na walang takot. Lord, lahat kaya kong gawin para sa'yo. Lahat magagawa ko, basta kasama kita. Pero dumadating yung mga pagkakataon na kapag negative na yung na-experience, parang hindi sumagot si Lord sa prayer. Parang hindi nangyayaring inaasahan mo. Na parang instead na ito yung gusto mong makita, pero parang kabaliktaran yung nangyari. Then ang nangyayari, napapalitan yung isang trusting heart ng isang full of doubt na puso. Nagkakaroon na siya ng doubt. Talaga ba, Lord, sasaluhin mo pa rin ako? Hindi mo na ata ako kaya eh. Ang dami ko ng bigat, hindi mo na ako kaya. But ang totoo po niyan, kaya ka pa rin ng Lord. Kahit gaano pa kabigat yung dalahin mo, hindi tayo tinawag ng Lord para bitbitin lahat ng kabigatan, kundi ibigay para kay Lord. Yung magtitiwala ka pa rin. I want to testify po sa bagay na to dahil minsan po na sinubok ng Lord yung pagtitiwala ko sa Kanya. And one of the hardest thing to do, ma-experience, is full yung tiwala mo. Kahit sa isang tao po, grabe yung tiwala mo sa isang tao. Tapos binigo ka ng isang tao na yan, grabe, yung lungkot na hatid. Amen? Naranasan niyo na po yun? And kung kay Lord, yung meron kang inaasahan, tapos hindi siya nangyari. Yan, hindi siya nangyari. One time po, share ko po to, na sabi ko, yan nga po, alam nyo man po ninyong lahat na maglilimang taon na po kami kasal ni Pastor Jam. And 3 years namin hiniling po kay Lord na wag mo na po, Lord, nawa po pagbigyan nyo dahil sa financial stability and adjustment dahil sa church po kami nakatira and mga nagmi-minister po kami sa church. Kaya kung pwede, hayaan nyo muna kami mag-adjust na wag muna kami magkaanak. Then, binigay siya ni Lord po. And one day, sa pagdating po ng 4th year namin, doon na po kami nag-start na, Lord, open na po kami. At doon ko po siya na-experience na hindi po pala sa decision mo kung kailan ka magkakaanak, na kay Lord pala siya. Ngayon po, nagkaroon ng mga promises ang Lord sa life ko po, na bibigyan ko kayo ng anak, bibigyan ko kayo ng anak. And kapag may binibigay si Lord ng pangako, iniisip natin na as in, bukas agad
mangyayari na. Next week agad mangyayari na. Next year or ilang oras na lang mangyayari na. Pero hindi natin alam, meron siyang sariling timing. Minsan kala mo hindi sumasagot si Lord, pero sumagot na pala siya. Hindi lang sa timing natin, kundi sa timing ng Lord. Then, one time, so ganun po, dahil tinest po ko sa bagay na yon, ilang beses ko po na-experience na kung bakit ko na po ito sinishare about sa trusting heart. No fear na puso. No doubt na puso. Kasi yun yung puso ko dati. Full of faith na Lord, gagawin mo to. And then, lumipas po yung ilang isa at kalahating taon, yan nga po. And naka-receive po kami ng prophetic word about sa baby, ganyan-ganyan po, and maraming mga word. Dumating po sa point na dapat yung time na yun is kumbaga, alam ko na dapat magkakaroon ako po ng time na yun. Tapos hindi siya dumating. So, in-expect namin, hala, ito na yun. But, nung nag-test po ko noon, is negative po yun. And, sabi ko, bakit sabi, andito na, tapos bakit wala? Parang gano'n. Yung parang iniisip mo na, yung akala mo andun na, tapos wala pa pala. Gano'n. Tapos, doon po na po yung prayer na sinabi ko kay Lord, Lord, lahat ng promises mo, hindi ko yun deserve. Wala tayong deserve na mabubuting bagay na galing kay Lord. Actually, wala po tayong deserve. Pero, kahit gawin mo yon o hindi mo yon gawin, maniniwala pa rin ako sa'yo. Kahit gawin mo yon o hindi mo gawin. Kahit ibigay mo yon o hindi mo ibigay, walang magbabago. Patuloy pa rin ako gagawin ko. Patuloy pa rin ako maniniwala sa mga imposibleng bagay. Patuloy pa rin ako magpe-pray sa mga taong lalapit sa akin kapag may magpapapray. Patuloy pa rin ako at patuloy pa rin gumagawa si Lord during that time. But, alam niyo po ba, yung isang tao na nakita ng Lord, na kapag nakita ng Lord sa buhay mo na kahit 1%, hindi ka na patuloy ka nagtiwala na may gagawin si Lord at patuloy siyang may ginagawa. Walang isang tao nagtiwala kay Lord na bibiguin niya. Lahat na nagtiwala kay Lord, hindi niya binibigo. And ngayong araw po na to, gusto ko po siyang ipagpasalamat kay Lord dahil sa araw na to, nalaman ko po na nandito na si baby. Hindi ko po sinabi kay Pastor. Hallelujah. So, thank you, Jesus. Wala pa ka natin si Lord na pala. Hindi niya alam yun. I reserve this moment para i-announce po yung mga kayo. Ayun po. Kanina, walang po siya tinawa, tinest, and andito siya. Maya, pakita ko sa inyo. Ayan po, praise God po. At yun yung mga prophecy or yung mga word of God po is ayun, nangyari po siya. Yun po ako. Ayun, salamat po sa Lord. Salamat po kailang mama at papa. Especially sa mama ko po na intercessor. Yun po yung intercessor na lagi nagsasabi na sabi niya, pinag-pray kita. Ganyan. Tapos kung si mama, sila apostle, actually po, sa totoo lang po, because yung buhay po namin nakapako siya sa paglilingkod kay Lord. Dumating po sa punto na yung sa amin po ni Pastor, wala na po kaming oras sa isa't isa. Totoo po yun, dumating po. Hindi ko po yung pinagmamalak. Mali po yun, hindi po yung tama. Hanggang sa kailangan pa magpadala ng lingkod ng Lord para lang itama po yung relationship. Okay po kami, pero wala po kaming, hindi po kami na yung, yun. Yun po. Tapos po, and yun, dumating po si Prophet Marso, mga 1 month o 2 months po. March 12 po noon na nag-prophesy siya about kay baby, and yun po. So, bakit ko po sinishare yung mga bagay na to? Kahit gaano ka-negatibo yung malaking bundok sa harapan mo, na parang imposible siya mangyari, na parang inaasahan mo ang tagal mangyari, pero lahat walang imposible kay Lord. Amen. Amen. And
And sabi ko, Lord, masigit kung mas kailangan ako ng mga tao mo, ng mga taong dadalhin mo. Kaya kahit hindi po okay yung aking pakiramdam, it doesn't matter, mahalaga, mapahayag ko yung heart ng Lord. Amen. Kung nakita mo yung sarili mo na nawala na yung tiwala mo sa kayang gawin ng Lord, gusto kong sabihin na kaya ng Lord. Amen. Yung puso mo na full of doubt, full of fear, lahat ng puso mo na hinahanap mo yung dating ikaw, then ngayong oras na to, i-claim natin yung dating original na puso na binigay sa atin ng Lord. Isang pusong malinis. Isang pusong walang alinlangan. Isang pusong walang doubt. Amen? At ngayong oras na to, tayong lahat po ay pumikit. And let us all rise. Tumayo po tayong lahat. At pwede po ba natin ilagay yung mga kamay natin sa ating puso? At lahat tayo ay pumikit sa oras na ito. Lord, sa oras na ito, Panginoon, ang bawat puso na narito, ano man ang bitbit ng mga pusong narito, O Lord, ano mang kabigatan, Panginoon, ay nilalapit namin sa inyo. Sa oras na ito, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami kung kami nagkaroon ng galit, kung kami nagkaroon ng hinanakit. Lord, ang puso ito na hinahawakan ng inyong mga anak ay hindi puso na puno ng galit. Hindi puso, Lord, na puno ng hinanakit. Hindi puso, Lord, na puno ng alinlangan o puno ng takot, O Lord God. Hindi puso, Panginoon, na mapagtanim ng sama ng loob. Hindi pusong nagre-rebelde, Panginoon. Hindi pusong puno ng kalyo o matigas, kundi ito ay puso, O Lord, na malinis. Puno ng iyong pag-ibig, puno ng pagpapatawad, O Lord, puno ng pag-asa, puno ng pagtitiwala, Panginoon, na kahit ano man ang aming sitwasyon, O Lord, ay may ginagawa ka, Panginoon, at kami nagtitiwala na hindi mo kami pababayaan. And we declare right now to these hearts right now, let it be purified, let it be sanctified by your precious blood. Hayaan mo ito ay maging malinis, hayaan mo ito ay maging dalisay, Panginoon, sa inyo pong harapan. At hayaan niyo po, O Lord, na makita mo kami, na nagtitiwala kami ulit sa iyo, Panginoon. Nagtitiwala ulit kami sa iyong mga pangako, na maraming mga bagay na maaaring hindi nangyari, pero hindi ibig sabihin ikaw na ay nagbago sa aming mga buhay. Kahit kailan ay hindi ka nagbago, kahit kailan ay hindi mo kami iniwanan, kahit kailan ay hindi mo kami pinabayaan, ngunit kami, Lord God, ay lagi mo sinasamahan. Kaya naman, Lord, right now, in the name of Jesus, we declare to every hearts in this place, O Lord, inaalis namin lahat ng uri ng kabigatan, inaalis namin lahat ng uri, O Lord God, ng galit o ng hinanakit, and aming pinapahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Ano mang kalungkutan na nakikita mo sa puso ng iyong mga anak, pagkakailangan na nakikita mo sa puso ng iyong mga anak, hindi yan, Lord God, ang totoong puso na binigay mo sa amin. Ang totoong puso na binigay mo sa amin ay isang pusong malinis, Lord. Ang totoong puso, Panginoon, na hindi nagpapanggap, hindi nag-aalinlangan, O Lord, malinis na puso. We declare right now, new hearts to come. New hearts to come to your people. New hearts to come to your people in this place. Bagong puso. Isang pusong punong-puno palagi ng pasasalamat. Hindi pusong puno ng reklamo. Hindi puso na puno ng galit. Kundi puso na palagi nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, O Lord God. At sa oras na ito, para po sa mga kapatiran namin na ngayon lang nakarating, this is your precious time na binigay sa inyo po ng ating Panginoon upang buksan ang inyong puso. God has a schedule sa inyo po sa araw na ito, especially sa family po ni Ma'am Rax. I declare today that today is your schedule with the Lord. At ang bawat isa po na first time na nakarating sa lugar na ito, I
bahagi yung panalangin ito, Panginoong Jesus. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Naging marumi ang aking puso. Patawarin niyo po ako. Binubuksan ko ang puso ko at tinatanggap kita bilang sarili kong Panginoon at tagapagligtas. Bigyan niyo po ako ng bagong puso ngayong oras na ito upang ikaw ay sundin, upang ikaw ay maging mahalin, upang ikaw maging aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, amen. Manatili po kayo nakapikit. And right now, O Lord, sa oras na to, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Lahat, Panginoon, na dumating sa lugar na ito na may kabigatan, Panginoon. We declare, O Lord God, solutions, Panginoon, sa kanilang kinakaharap, O Lord. Lahat ng mga bundok sa aming harapan na parang ang hirap mapagtagumpayan, parang ang hirap, O Lord God, malagpasan. Kahit gaano pa katindi yung unos na nasa aming harapan, higit na dakila ang aming Panginoong Diyos na kayang pagtagumpayan ang lahat ng uri ng mga unos, lahat ng uri ng mga bundok sa aming harapan. Higit pang mas malalaki kaysa sa mga bulayat na kami ay tinatakot, O Lord God. And right now, in the name of Jesus, we speak strength, we speak hope, we speak life to your people in this place. At inaalis namin ang mga pusong sugatan, Lord. Pinapalitan namin ito ng mga puso, O Lord God, na pinagaling mo. Dahil sa iyong pag-ibig, O Lord God. Dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon. And also right now sa lahat, Panginoon, na meron, Lord, sakit at karamdaman sa oras na ito. We declare today
pray po natin si Ate M tomorrow. Babalik po siya sa Singapore. Ngayong oras na to, meron po siyang problema sa puso. Pero pagbalik niya sa Singapore, magiging normal. Ituon po natin yung kamay natin sa kanya. Father, taas mo po ang kamay. Your time has come upang bisitahin ang pamilya ni Ma'am Rax, O Lord. Alam po namin there are a lot of tears and prayers, O Lord, na bumagsak, Panginoon, sa inyo pong trono upang abutin, O Lord, ang pamilyang ito. Right now, in the name of Jesus, we speak, O Lord God, sa buhay ni Ate M, Lord God, right now, sa kanyang puso, Panginoon. Aming pinapahayag, O Lord, ang bagong puso. Inaalis mo ang lumang puso, O Lord. Isang puso na palagi, Lord, natatakot. Isang puso na palagi, Lord, nagkaalinlangan. Isang puso na palaging nag-aalala. At ngayong oras na ito ay pinapalitan namin ito ng bagong puso. Isang pusong malinis, isang pusong walang sakit, isang pusong hindi mahina, kundi malakas. Hindi maninikip na muli ang kanyang dibdib. Hindi na siya muling mapapahagod, kundi siya ay magkakaroon ng panibagong sigla, panibagong lakas dahil sa bagong puso. Right now, come. I declare new heart to come upon her right now in the mighty name of Jesus Christ. At inaalis namin lahat ng uri ng spirito na nagpapahirap sa kanya, every stress sa kanyang buhay, lahat ng mga bagay na nagpapatorment sa kanya. Right now, I speak peace all over her. Right now, in the mighty name of Jesus, I speak peace and the love of God to flow over her. Right now, in the name of Jesus, and we speak complete healing, O Lord God, sa buhay ni Ate M. Right now, in Jesus' name, sama sa buhay ni Ma'am Rachel, I speak complete healing upon you. In the mighty name of Jesus, the strength of God come upon you. God is answering your prayers right now. God is moving in your family right now. At ang Diyos ay patuloy na gagawa ng dakilang bagay sa iyong pamilya right now in the mighty name of Jesus Christ. We thank you, Lord God, for removing every type of curses on her body right now, Lord. At pinapalaitan mo ito, Panginoon, ng isang katawan, Lord God, na bitbit ang iyong pabor at ang lakas, Panginoon. In the mighty name of Jesus, let every burden be lifted off. Lahat ng kabigatan ay aming inaalis in the name of Jesus. Every shadow of death, in the name of Jesus Christ. In Jesus' name, I speak joy and peace to this family right now. I speak joy and peace to this family right now. In Jesus' name. Amen. Wow, praise God. Sige po, tayo lahat po ay makakaupo. Wow, grabe. Praise God. At, okay, before, okay lang kahit 2 minutes? 2 minutes? Okay. So, na-share ko po dito last time na everything na gagawin ng Lord sa lugar na ito, lahat ng patutuo na gagawin ng Lord sa lugar na ito ay hindi tayo papayag na mapunta sa lupa at hindi maparangalan si Lord. Kaya ngayon po makakarinig lang tayo ng testimony ng ginawa ng Lord last week sa isa po nating kapatid na dahil sa pamamagitan ng ating patutuo, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus at sa pamamagitan ng ating patutuo, napapagtagumpayan natin ang gawa ng kaaway. Amen? Kaya sige, tawagin natin si Patty kahit 2 minutes to testify yung ginawa ng Lord. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Pat. Now, i-share ko lang po yung nangyari nung Wednesday lang po last week. Habang nagtrabaho po ako, kasi panggabi po ako. So, 3:00 ng madaling araw. Hindi naman po ako nagpe-pray. Habang nagko-computer lang ako, bigla na lumabas sa bibig ko na, sabi ko ganyan, Lord, sana po, bigyan niyo lang po ako ng isang financial breakthrough. Mag-church po ako every Sunday. Gumanon po ako. Hindi siya actually pray. Parang bigla ko lang siyang sinabing gano'n.
And then, kasi po, real estate agent po ako. So, may mga property po akong minamarket online. So, 3 a.m. po ako nagsabi ng gano'n. Tapos 4 a.m. po, may nag-message sa Facebook ko, 2 tao. Ini-inquire po nila yung property sa Lancaster, dito lang din po sa Gentry. So, after ko po mag-work, hindi ako natulog agad. So, inisikaso ko sila. Tinripping ko po sila din nung after ko mag-out. And then po, sobrang smooth ng transaction po. After mag-tripping, dinala ko sila dun sa property. Tapos kinabukasan, yung property po is worth 7.2 million po siya. May gamit na talaga siya kasi titirhan na lang po ni buyer. Kasi sa totoo lang po, sa 4 years kong real estate, ang hirap po manap ng sure buyer. Talagang di mo yan makukuha ng madalian, paghihirapan mo yan. Doon sa experience ko sa 4 years, siya yung pinakamadali kong na-transact yung Wednesday lang po. Dahil lang po sa, yun, nagbigkas lang ako na sana po magkaroon kami ng financial breakthrough kasi to be honest po, nagkakaroon kami ng mga financial problem po, years na rin po yung tumaan. And then yun po, kinabukasan po, after ng tripping, ayun, sinabi po nila na bibili namin. Magbabayad na. So, nagbayad din kinabukasan. Sobrang gulat lang ako. Sabi ko, grabe no. Pinento ko po kay Jello. Sabi ko, alam mo ba nung alas 3, bigla lang ako nagsabi na gano'n. Tapos, yung answer prayer ni Lord, for 3 a.m. ako nagsabi nun, yung answer prayer, 4 a.m. Ganun lang yung cup ng Lord. So, sabi ko, grabe, hindi ko expect na gano'n na grabe si Lord, naririnig ka pala talaga niya. So, yun po yung sa mga tao po dito may mga pinagpipray, inihiling kay Lord sa mga matagal na bagay. Talaga, nakikinig po si Lord sa atin. May mga timing lang po talaga na kailangan nating mag-antay. Kung pag-antayin man po tayo niya ng matagal, wag po tayong mainip kasi worth it pong mag-antay. Lalo na po ako dun sa mga bagay na pinagpipray natin. Kaya sobrang salamat po sa Lord kasi may mga utang po akong nabayaran. So na talagang yun yung kinaka-stress ko ng mga past days kasi yung sahod ko sobrang maliit lang. Hindi ko alam paano sila hahatiin sa sobrang liit. So salamat sa Lord. Kaya nandito rin po ako para ibigay yung para din sa Lord talaga. Kaya to God be the glory, Lord. Maraming salamat. Wow, glory to God. Amen ba? Hours lang yung pagitan. Alam niyo po, napaka-powerful na pag hinamon mo si Lord, hindi ka aatrasan ng Lord. Amen. Hindi pwedeng mapahiyayog talaga yung isang taong nagtitiwala kay Lord. Amen? Amen. Sige, next week na lang po yung ibang magte-testify. Wala na tayong oras. Ha? Okay lang? O, mayroon daw po magte-testify pa. Ma'am Rax, mag-testify po kayo. Ay, si Pastor na po. Baka umabot ang alas 6. Ayan po. Si Ma'am Rax, testify po kayo. High 2 minutes po. Sige. Sige po. Actually, hindi handa, no? Ay, handa pala si Ma'am. Pang-exhortation natin. Actually, kailangan ko ba ng mic? Malakas ang mga boses ko, no? Okay. Dito sa Mark 11:24, ako naiyak na ako, di pa ako nagsisimula. Sabi niya, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Actually, na-share ko na to dun sa mga BS natin, sa exhortation. Pero uulitin ko to ngayon dahil sa yung iba, hindi nila narinig. One time, nandito yung anak ko, nakasama ko. One time, may kailangan yung apo ko na document. I forgot kung anong document yun. Na kailangan kong ihatid sa Manila, sa dorm. Now, dahil nagmamadali kami, may nakasalang pala akong nilagang karne na palambutin. Buti na lang mahina. Tapos, sakit na kami sa kotse, nagmamadali kami, may hinahabol kaming time, kailangan lang ako yung dokumento para sa school. Alam niyo ba guys, pagdating nung sa may baklaran na, naisip ko, sabi ko,
mamaya pala pag pauwi natin, daan tayo sa Divisoria or sa Quiapo, bili tayo ng gulay para sa nilaga. Hala, yung nilaga ko! Nakasalang pala that time. Naku, patay! Paano to? May nakasalang akong nilaga. Walang tao sa bahay, wala din yung husband ko nagpuntang Calamba that time. Sabi ng Kenneth, yung anak ko nagmamaneho, sigurado ka bang naiwan mo? Oo, sigurado ako, naka-on yun eh. Pinatay mo ba? Hindi ko naman alam, sabi ng mga kasama ko. So, sabi ko, sige, ganito na lang. Punahin natin yung dokumento kasi nandun na kami, malapit na kami sa, sa dorm nila. Punahin natin yung dokumento. Ako, dasal ako ng dasal. Mga sisters, dasal ako ng dasal. Lord, sabi mo, di ba, kung ano yung hihilingin ko, ibibigay mo. Basta may faith lang ako, Lord, ganyan. Yung anak ko sabi, Mami naman kasi, bakit mo kami nga nagdadasal ako? Lord, yung sabi mo sabi mo sa ganito, kung ano yung hinihiling mo, yun yung ibibigay mo, Lord, please lang. Kasi po, yung tinitirang ko, anak ko nung yung anak kong panganay, nakikitira lang po kami doon. Tapos pagbalik na, wala na siyang bahay. Ay, imagine ninyo yung masunog, di ba? Alam mo ba, nagtataka lang ako, nahatid namin yung document sa apo ko. Alam niyo ba, walang ka-traffic. Dire-diretso talaga yung biyahe namin. Nakarating kami ng Tera pabalik sa Cavite. From Manila yun, ha? Dasal talaga ako ng dasal. Hindi na ako makakausap, Lord. Sabi mo sa prayer, ganyan. Inuulit-ulit kong sinasambit yun. Pagdating namin sa bahay, naku, Mami, umuusok na yung kusina. Halos ilang hakbang lang ni Kenneth, ando doon na pinatay agad yung gas. Alam niyo yung karne, hindi mo na makikilalang karne siya. Itim na siya, wala na siyang water. Ando na yung usok lumalabas sa bahay namin. Pero thanks God, kahit meron pa siyang apoy, kahit nasunog na siya, nangamoy na siya, hindi na apektuhan yung bahay, hindi nasunog yung bahay. Naku, sobrang pagsisisi ko siguro yung mangyayari kung natuloy yun. Di ba? Tapos po may isa pa. Tungkol dyan sa prayer na yan, sabi, sandali, 2 minutes. Pag ako talaga yung nakatayo dito, sobra-sobra po talaga. May mga bagay-bagay po na, sa buhay natin, hindi po natin ine-expect yung mga nangyayari, di ba po? Alam niyo po, yung dalawang anak ko, si Em at saka si Luis, last 2 years, biglang sumakit yung siya ni Em. Kakarating lang niya galing Singapore, magbibigay siya ng 2 weeks lang. Ganun. Tapos po, diretso po siya sa ER ng DCMC. Bigla pong sinabi sa kanya, kailangan mong operahan. Maganda ka ng 200,000, Sir Manny. Ganun kabilis. Ha? Ganun? Wala kaming maisip. Biglaan eh. Meron naman tayong Ethica card na enroll ko naman sila. 80K lang yun. So, ang laki pa ng kulang 100 plus. After po no, sabi ko, Lord, hindi mo naman kami bibigyan ng problema kung hindi namin kaya eh. Pero sa awa ng Panginoon, yung manugang ko po, meron naman po siyang kakilala sa ibang hospital na hindi po namin kailangan maglabas ng ganun kalaking pera. So, nagawa po yung operation niya, inalis po yung gallbladder. After a week, or may isang linggo, yun naman po si Luis, yung ikatlo kong anak, sumakit din ang matindi yung tiyan. And the same, aalisan sila ng gallbladder. Ganun po, 200,000 na naman. Hindi na naman abot sa Ethica kasi in-enroll ko lahat yung anak ko, pati mga apo ko. Alam mo, praise God, meron din yung manugang ko. Praise God, gumagamit si Lord ng tao na makakatulong po sa kapwa niya. Si Lord, hindi siya talaga nagkukulang eh. Basta, yun nga, believe in your prayer, have faith in God, ibibigay niya po sa inyo ang kailangan. To make the story short, okay na po yung dalawang anak ko dun sa operation nila sa gallbladder. Thanks to the God na yun lang po, lagi po nating tatandaan. Kahit po anong hirap, kahit anong pagsubok na binibigay ni Lord, hindi pa rin niya po tayo pinabayaan. Hindi po siya nagpapabaya. Magtataka ka nga eh. Bukas hindi mo na alam kung may pambibili ka pa ba ng pagkain. Pero dumating yung bukas, dumating na yung kahapon. Nakakain pa rin tayo. Kasi gumagamit ang Lord ng ibang tao, lalo na kung
kapatiran natin, gumagamit siya ng Lord na para i-share yung blessings. Thank you, sir. Praise God. Yan. So si Ma'am Rachel po yung shinare ko po minsan sa iba pong mga nanay natin. Siya po yung naka-loss yung memory niya 8 years ago. Tapos yung sakit po na tumama sa kanya noon is deadly kasi yung mga kasama niya sa hospital, same ng diagnosis. Yung dalawa po na mas bata sa kanya, namatay po. Anyone sa kanilang family members, wala po siyang nakikilala. Nung pumasok po ako sa ospital kasi sa kapitbahay pa niya yung kwarto ng kuya ko na naka-confine din si St. Michael. And nung pagpasok ko, yun po, by the grace of God, nakilala po ako ni Ma'am Rax. And after 1 month, nakabalik po siya sa work. Pinagaling po siya ng Lord. And yung testimony na po. Kaya po palagi po siya, yung hindi po siya, yung mind niya po, yung heart niya is palaging nasa, kayang gawin lahat ni Lord. Which is, kaya yun yung pinapatunayan ng Lord sa life niya. Yan si Kuya Kenneth, yan yung tinestify naman niya, 200 plus, nag-shoot up yung 200 plus, tama diba? Kwento, yung blood, BP niya. Nabulag na siya. Nabulag po siya. But nung time na yun, grabe yung prayer, intercession ni Ma'am Rax, na natututunan niya rin po dito sa mga gawain. Then, in an instant, binalik po ng Lord. Hindi po kinuha si Kuya Kenneth kasi mahal ka man, mahal ka ni Lord. Yan, amen. Praise God. So, sobrang dami pong testimonies, di na po tayo uuwi pag natin share. Pero marami po tayong rooms for that sa mga susunod po. Kaya po, by this time, bago tayo po mag-closing prayer, is magkaroon muna po tayo ng sa giving. Di po tayo nandito para bayaran po yung service o yung gawain o ano pa man. Nagbibigay po tayo para kay Lord kasi alam natin na lahat ng bagay na nasa atin galing sa Kanya. It's our form of giving thanks. Lord, thank you sa lahat ng binigay mo sa buhay namin. At sa oras na to, bibigay ko to para sa iyo. At have faith po na maniwala po kayo na kapag ginawa niyo po to, katulad nabanggit kanina ni Ate Patty, yung kapatiran po natin, sinubok niya si Lord, hindi siya binigo na Lord. Amen? Sige po tayo lahat tayo mo ko pumikit para sa giving. Lord, right now, bless every seed and every sower, Lord, sa lugar na ito. Ano man ang hinahangad ng inyong mga anak sa lugar na ito, kaligtasan man, kagalingan man, bahay man, sasakyan man, business man, mga tamang tao, Lord God, mga himala mo, Panginoon, o ano pa mang bagay na hinahangad. Lord, right now, in the name of Jesus, we speak supernatural release to come upon your people right now. At ang bawat anak mo na narito, Lord God, ay hindi maghihirap, but everyone in this place will walk in the abundance, in your favor, in your blessing, in the mighty name of Jesus. Amen. Sige po tayo lahat po yung Ayan. So, praise God. Amen. Ang palakpakan naman po natin ang ating Diyos na kamay. Salamat po sa mga nag-testimony. Napagpala po kami sa inyong tinastify ngayong araw. Ngayon po in connection lang sa sinabi ni Ma'am Sarah kanina. May realization lang ako na gusto kong i-share ngayon. Naalala ko yung para siyang quote, yung nag-aaway-away yung mga organ, kung sino yung master dapat ng body. Sabi ni diaphragm, siya daw dapat kasi siya yung didevelop ng paghinga ng tao, which is kung bakit nag-i-exist yung tao. Sabi naman ni kidney, dapat siya kasi siya yung nag-fertilize ng mga dumi sa katawan natin. Sabi ni bladder, yung mga intestine, sila daw kasi sila yung naglalabas ng dumi.
Tapos sabi naman ni Mind, ni Isip, dapat siya kasi siya yung control ng lahat. Di ba po, si Isip usually nagre-receive ng mga message natin kung ano yung i-release ng katawan, kung anong action na gagawin natin. Tapos sabi ni Heart, dapat ako, kasi ako yung nagpapump nung katawan ng tao nung buhay, so nasa sa akin yung life. Then one time, sabi niya, sige, mag-game, ganyan. Eh yung tao na yon na nandun yung mga organ na yon, nagkasakit siya. So sumakit yung tiyan niya, sumakit yung organ niya sa loob. Tapos, ngayon si Mind, nag-away-away sila o gano'n. Si Mind, hindi niya alam kung anong message yung tatanggapin niya kasi gusto niyang i-feed sa isip niya yung positive na okay ako, kaya ko to, gagaling ako. Pero nung sumuko na si Heart, nawala sila lahat. Hindi nag-function si Mind, hindi nag-function yung mga organ na yun na mention ko kanina. Meaning, yung pinaka-importante po talaga sa buhay natin o sa part ng tao is yung heart natin, which is, kung makita man po kami nung makakapanood po sa atin sa ating social media account, katulad po nung sinabi ni Ma'am Sarah, hindi po aksidente ang lahat. Ibig sabihin po, may mensahe na gusto iparating sa atin ang Lord, which is gusto niya pong abutin yung mga puso natin. And ito, isa na lang, sorry po. Alam ko po lahat ng congrats pala, Pastor Jack, Pastor Sarah, congrats po. In connection naman po doon, may isi-share lang po ako na naniniwala ko hindi lahat ng baby na nabubuo accidentally is aksidente siya. Ako, experience ko po, product po ako ng product ako ng unplanned pregnancy. Plano ng mama and papa ko is dalawang anak dahil nga po financial problem. Kaso, yun nga, nabuo ako. Tapos, nabuo po ako. Tapos, sabi ng papa ko, hindi natin kaya. So, dumating sila sa point na pinatake niya yung mama ko, bumibili po sila sa mga butik kami. Basta bumibili po sila ng mga gamot, tinitake para ilaglag yung bata. Yun, tapos dumating na yung mama ko sa point na tumatalon-talon pa siya. Pagigising niya po sa umaga, naging routine niya daw po yung tumatalon-talon siya. Tapos sabi nila, hindi daw nila alam kahit anong gawin nila, kahit tumambling pa yung mama ko. Hindi daw po talaga ako nalaglag, as in, malakas daw po yung kapit. So, yun, nilabas ako and then, luckily, natanggap naman po nila. So, isang message, isang realization ko doon is, yung tao na nabuo, hindi po siya aksidente. Ibig sabihin, sa part ng tao, aksidente man siyang nabuo, pero para kay God, inalaw niya na mabuhay yung tao na yun kasi may gusto siyang gawin dun sa tao na yun. Nagsabi ko sa sarili ko, siguro nabuhay ako, hindi dahil para mag-aral, magkaroon ng trabaho, matulungan yung parents ko, mabalik ko yung need nila, yung mga ginawa nila para sa akin, mabalik ko, ganun. Nung pagtayo ko rito sa harap na yun, tapos nung share niya sa akin, nagkaroon ako ng realization na sabi ko, siguro yung purpose ni God, ba't niya ako binuhay? Kasi dahil dito. Kaya sabi ko, praise God. Praise God talaga. So, ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at humigit para po sa ating closing prayer. Lord, we continue to welcome you in this place. We welcome your Holy Spirit. We continue to welcome your Holy Spirit, Lord. Cover this place with your presence. Lord, maraming salamat po sa mga tao na pinadala po ninyo sa araw na ito. At muli po kami nagtipon-tipon. Maraming salamat po at nagkasama-sama po kami ngayon. Maraming salamat po, Lord, na naging victorious po ang araw na ito. Lord, naway patuloy niyo po kaming gabayan sa mga susunod pa pong gawain. Salamat po sa pagsama po ninyo sa amin. Salamat po sa inyong love, sa iyong presensya, Lord. Dinideklara namin, Lord, na sa mga susunod na linggo, na buwan, na taon, madami pa po kayong tao na ipapadala sa lugar na ito, Lord. Pupunuin niyo po, Lord, ang conference hall na ito. Madami pa po kayong pagpapalain, Lord. Madami pa po kayong pagagalingin, Lord. Salamat po sa lahat, Lord. We love you, we praise you, we adore in you, and nawa, Lord, ikabayan niyo po ang lahat ng mga nandito ngayon na makauwi ng safe sa kanilang pamamahay, Lord. Panatilihin niyo po silang ligtas sa anumang kapakanan, Lord, sa anumang mga aksidente, Lord, at marami po sa kapamilya nilang naghihintay po sa kanilang mga pamamahay, Lord. Thank you,
4 million po, pwede po natin palihan ng bawat isa. And hinantay lang po kami konting merienda po para sa amin na. God bless us po. On po. Pastora, o-off na natin ha. O-off ko na. Pastora, off ko na.